Juan Claudio Movie Recap. Paano kung ang mga pinakamatinding krimen sa mundo ay ginawa mong negosyo at atraksyon? Welcome sa Black Museum. Sa labas, mukha lang itong abandonadong gusali sa gitna ng disyerto. Pero sa loob, bawat gamit dito ay may madugong kwento. At ang pinakamalupit? Ang main attraction dito, isang buhay na kaluluwa na gabi-gabing pinahihirapan para lang sa entertainment ng mga turista. Kaya ihanda ang sarili nyo dahil hihimayin natin ang isa sa pinakamadilim na episode ng Black Mirror, ang Season 4, Episode 6. Magsisimula ang kwento kay Nish. Masaya siyang nagmamaneho sa gitna ng malawak na disyerto habang sinasabayan ang tugtog sa kanyang sasakyan patungo sa isang lugar na hindi pa natin matukoy. Maya-maya, nakarating si Nish sa kanyang destinasyon, isang misteryoso at liblib na gusali sa gitna ng kawalan, ang Black Museum. Dito, nakilala niya ang kakaibang may-ari ng museo na si Rollo Haynes. Nagtaka si Rollo dahil mag-isa lang si Nish at walang ibang turista, kaya tinanong niya ito kung itutuloy ba talaga niya ang pagpasok. Nang sumagot si Nish ng oo, hiningi muna ni Rollo ang mga gamit nito para i-check bago sila magsimula sa tour. Pagpasok sa loob, agad na namangha si Nish sa mga kakaibang high-tech na kagamitan na nakadisplay. Pero may isang bagay ang umagaw sa kanyang atensyon, ang Dawson Sympathetic Diagnoser. At dito na nga mag-uumpisa ang ating unang kwento. Ipinaliwanag ni Rollo Haynes kay Nish na noong nagtatrabaho pa siya bilang recruiter at medtech researcher sa kumpanyang TCKR Systems, ipinakilala niya ang teknolohiyang ito sa isang mahusay na doktor, si Dr. Dawson. Ang konsepto ng device na ito ay simple lang pero revolusyonaryo. Magpapasok ng isang high-tech implant sa utak ng doktor, habang ang pasyente naman ay magsusuot ng isang special mesh net sa ulo. Sa pamamagitan nito, nagagawa ng utak ni Dr. Dawson na maramdaman ang eksaktong sakit na nararamdaman ng kanyang pasyente. Kung sumasakit ang appendicitis mo, mararamdaman niya ito. Dahil dito, naging henyo siyang doktor dahil kaya niyang mag-diagnose ng sakit ng mabilisan ng walang serye ng mahabang tests. Sa simula, mukha itong himala para sa medisina. Isang araw, may dinalang senador sa emergency room na naghihingalo. Ikinabit ni Dr. Dawson ang device pero hindi niya matukoy ang sakit. Habang pinapabilis na siya ng mga kasama dahil mamamatay na ang pasyente, pinilit niyang alamin ang sanhi hanggang sa tuluyang malagutan ng hininga ang senador dahil sa lason. Dahil dito, nahimatay si Dr. Dawson ng 5 minuto. Naranasan niya ang mismong pakiramdam ng kamatayan. At dito na nga nagbago ang lahat. Dito na nagsimula ang adiksyon ng doktor sa sakit. Mas masakit, mas masarap para sa kanya. Umabot sa punto na imbis gamutin ang pasyente, hinahayaan niya muna itong magdusa para lang namnamin ang pain. Ginawa niyang high ang hirap ng iba. Dahil sa kabaliwan niya, tinanggalan siya ng lisensya sa ospital at iniwan ang kanyang asawa. Pero hindi doon natapos ang lahat. Dahil wala na siyang pasyente, nagsimula niyang saktan ang sarili niyang katawan. Naghiwa siya ng sariling balat, nagbunot ng sariling ngipin nang walang anestesya, pero kulang pa rin ang sakit kung sa kanya lang galing. Kaya isang gabi, inatake niya ang isang inosenteng lalaki at sinaksak ito at sinimulang tortuyin habang suot niya ang device. Sa rurok ng matinding sarap na naramdaman niya mula sa biktima, tuluyang na-overload ang utak ni Dr. Dawson. Na-stroke siya at tuluyang naging gulay. Pero ang pinakamasaklap, nakalak ang utak niya sa isang permanenteng estado ng matinding takot at sakit habang buhay. At ang device na sumira sa buhay niya, nakadisplay na ngayon dito sa museo. Balik sa kasalukuyan. Matapos ang unang kwento, napansin ni Rollo na biglang uminit ang paligid at pawis na ito. Inalukan siya ni Nish ng tubig na agad naman niyang inubos sa sobrang uhaw. Pagkatapos nito, ipinakilala na ni Rollo ang ikalawang artifact, isang laruang unggoy. At dito na magsisimula ang ating ikalawang kwento. Ang kwentong ito ay tungkol sa mag-asawang Jack at Carrie. Masaya ang pagsasama nila, pero nagbago ang lahat nang maaksidente si Carrie at tuluyang makomatose. Dahil desperado at gustong-gusto pa ring makasama ni Jack ang asawa, pumayag siya sa isang eksperimento ni Rollo Haynes. Ang plano? Ililipat ang consciousness
o ang buong kamalayan ni Carrie sa loob mismo ng utak ni Jack. Noong una, parang perpekto ang lahat. Naririnig, nakikita, at nararamdaman ni Carrie ang lahat ng ginagawa ni Jack. Pero kalaunan, naging impyerno ang setup na ito dahil sa kawalan ng privacy. Isipin mo, kahit pag-ihi o pakikipag-usap sa ibang tao, nakabantay ang asawa mo sa loob ng utak mo. Umabot sa punto na palagi na silang nag-aaway, kaya napuno si Jack. Para maresolba ang problema, nag-alok ulit si Rollo ng solusyon. Inilipat nila ang kamalayan ni Carrie sa loob ng isang laruang unggoy. Pero may malaking catch. Ang laruan ay may 2 button lang para makapagsalita. Ang monkey needs a hug at monkey loves you. Noong una, natutuwa pa ang anak nila, pero kalaunan ay nagsawa rin ito. Dahil bawal na ring i-delete ang kamalayan ng tao ayon sa batas, habang buhay na nakakulong si Carrie sa loob ng laruan. Buhay, may nararamdaman, pero napabayaan at walang magawa. Balik ulit sa kasalukuyan. Matapos ikwento ni Rollo ang tungkol sa laruang unggoy, idinaing niya kung paano siya tinanggal sa kumpanyang TCKR nang walang natanggap na kahit katiting na pera o benepisyo. Kaya naman itinayo niya ang museum na ito. Dito na rin niya napansin na hindi pala gumagana ang aircon, kaya basang-basa na siya sa pawis at sobrang naiinitan. Habang ipinapakilala ang kanyang prime exhibit, bigla pa siyang inubo at tila hinihingal. Pero nang buksan ni Rollo ang kurtina, tumambad kay Nish ang isang lantang gulay na lalaki sa anyo ng isang hologram. Pinangalanan ito ni Rollo na Clayton Lee, Weather Girl Killer. Mangiyak-ngiyak na tinitigan ni Nish ang lalaking ito. At dito na magsisimula ang ating ikatlo at panghuling kwento. Ang lalaking nasa hologram ay si Clayton Lee, isang pamilyadong tao na nahatulan ng bitay dahil sa paratang na pinatay niya ang isang weather girl, bagaman nanindigan siyang inosente siya. Bago siya bitayin, pinapirma siya ni Rollo sa isang kontrata para kopyahin ang kanyang kamalayan kapalit ng pera para sa kanyang pamilya. Pero ang hindi alam ni Clayton, ginawa siyang negosyo ni Rollo. Gumawa ito ng digital copy ni Clayton kung saan nakakaramdam ito ng totoong sakit. Ang atraksyon sa museum? Pwedeng hilahin ng mga turista ang isang lever para kuryentehin si Clayton ng paulit-ulit sa electric chair. Habang tuwang-tuwa ang mga sadistang bisita, habang buhay na nagdurusa at sumisigaw sa sakit ang digital copy ni Clayton, araw-araw nang walang katapusan. Habang papatapos na si Rollo sa pagkwento, bigla siyang umubo, nabilaukan at namula sa hirap huminga habang basang-basa ng pawis. Pinaupo siya ni Nish habang naghihingalo na ito. Lalong nagulat si Rollo nang biglang magbago ang boses ni Nish mula sa pilit na British accent, naging American accent na ito. Nang tanungin ni Rollo kung sino ba talaga siya, dito na sumabog ang malaking revelasyon. Sinabi ni Nish na may kulang sa kwento ni Rollo, ang tungkol sa protesta na sinimulan ng asawa ni Clayton, at ang manipulasyon sa DNA data na ginawa upang sadyang idiin si Clayton sa kasong pagpatay. Dahil sa kampanyang iyon, unti-unting nalaman ng publiko ang kalupitan sa museum. Kumonti ang turista hanggang sa mga sadista, psycho, at mga mapang-aping mayayaman na lang ang pumupunta rito. Mga taong nagbabayad kay Rollo ng extra para lang mas matagal na makuryente si Clayton. Dahil sa labis na pagpapahirap, naging lantang gulay ang hologram nito, na naging dahilan upang tuluyan ng mawala ng mga bisita ang naturang museo. Isang araw pumunta ang asawa ni Clayton sa museo. Sobrang nadurog ang puso ng matanda sa nakita niya. Pagka-uwi sa bahay, dahil hindi kinaya ang sakit, nagpakamatay ito gamit ang vodka at mga tabletas. At dito nabunyag ang pinakamalaking twist. Si Nish ay walang iba kundi ang anak ni Clayton, at nasaksihan niya ang masaklap na sinapit ng kanyang ina. Dito na natin malalaman na planado pala ni Nish ang lahat sa umpisa pa lang. Siya ang sumira sa aircon ng museum, at ang tubig na ipinainom niya kay Rollo ay may lason. Habang malapit ng malagutan ng hininga si Rollo, ginamit ni Nish ang nakaw na teknolohiya ng TCKR, ang device na kayang mag-transfer ng isang fresh consciousness o sariwang kamalayan patungo sa isang virtual na katawan. At saan niya inilipat ang utak ni Rollo? Sa loob mismo ng digital hologram ng kanyang ama. Para sa huling hantungan, nagsagawa si Nish ng isang mercy killing. Itinodo niya sa maximum ang lever ng kuryente para tuluyan ng mapatay at mapalaya ang kaluluwa ng kanyang ama sa walang katapusang paghihirap. Pero si Rollo,
Habang buhay siyang makukulong at magdurusa sa loob ng isang maliit na keychain device na kung tawagin sa museum ay isang souvenir, isang napakalupit na ganti para sa hustisya. Sa huling eksena, lumabas si Nish sa museo habang daladala ang laruang unggoy kung saan nakakulong ang kamalayan ni Carrie. Pagdating sa labas, hinugot niya ang flash drive mula sa lagayan ng aircon, dahilan upang magsimulang magliyab at tuluyang masunog ang buong museo. Masaya rin niyang isinabit sa salamin ng kanyang kotse ang souvenir na nagpapakita ng walang katapusang pagkakuryente at pagdurusa ni Rollo. At dito na natin masasaksihan ang pinakahuling twist sa lahat. Bago pala mamatay ang kanyang ina, ginamit ni Nish ang parehong teknolohiya ng TCKR para ilipat ang kamalayan nito patungo sa loob ng sarili niyang utak. Dahil magkasama sila sa iisang isip, magkatuwang nilang pinlano at isinakatuparan ang matamis na paghihiganti kay Rollo Haynes.